Maayong adlaw mga amigo. So, panibagong content series na naman tayo. Ito ay naiiba lang dun sa madalas nating ginagawa na o ipinapakita dito sa YouTube. Wala muna tayong camping, nature vibes, beach adventure. May onting adventure din naman ito. Susubukan natin na kung kaya ba na kumita ang 100,000 sa loob ng isang buwan sa delivery Lalamove. Ang gamit natin ay itong ating van na ginamit din natin sa pang-camping at pang-travel. Kinonvert muna natin siya sa delivery cargo van. So, araw-araw tayong babiyahe sa loob ng isang buwan. Kahit Sabado, Linggo pa yan, walang mintis. Abutin talaga natin kung kaya yung 100k. So 100k challenge ito. Pagtiyagaan nyo muna tong ilang mga video na to, series of content natin ngayon na delivery Lalamove. I-share ko din naman yung idea sa gusto maghanap buhay, gawing negosyo, yung tracking service, gusto nyo maging tourist van, basta related sa sa van. Nakita nyo, puno ng karton tong van na to. Yung So, unang karga ng taon, ng buwan lang. Alas 5 na ako bumiyahe dahil 12 oras tayo bumiyahe kahapon. Pagod. Wala pa yung resibo. Sure pa lang subdivision dito. So, may tip tayong 177, pangalawang booking. Nako, may tumuot. Laki na pala to. Traffic ngayon dito sa zigzag zigzag ng Antipolo. Bahay. Pangatlong booking ngayong Sunday night. Thank you po. Thank you sir. Punong-puno naman tayo ngayon. Grabe oh. Padre Garcia saka Emery Batangas. Ito nasa tayo, Padre Garcia, Batangas. Grabe, ang traffic talaga dito. Lakas tayo
sa sa layo ng biyahe, pero magaan yung pagmamaneho natin pag nasa labas tayo ng Metro Manila. Sabado, maulan, 1 week na pagbabiyahe. Sa buwan ng July, sinimulan natin yung challenge na 100,000 pesos. Ayun ang karga natin. Puno tayo ngayon. Pakabanatuan. Estimate alas 2 na, estimate alas 7 ng gabi dating sa Kabanatuan. Tapos hindi pa tayo nakakapagpalit ng timing belt. Good luck talaga, alakasan na lang ng loob. May baisihan na, boundary ng Bulacan, may baisihan. Marami na dito mga chicharon. Tayo ng dilim dito sa Gabang. Ito na, Kabanatuan namin. Walter Mart sa Kabanatuan. Malapit na. Sa unahan na yung drop. Ito na yung drop. Baba ko na. Sarado mo kayo, sabado. Ay, lubi. Yun, mga 1 week na tayong bumabiyahe. At dapat nasa na yung kinita natin, nasa 25,000. Pero halos halos 10,000 pa lang eh. Kaya parang sa unang linggo pa lang medyo malabo na. Hapit pa. Malapit na? Oo. Ay, oo nga. Naputulan ko natin sa Bicol. Muntik na yan. Ito matcha na to. Pala. Okay, nahabol mo pa. Ganun din yan dati, pinalitan ko. Dito na talaga oh. Halahati na? Oo. Buti bumigay. Malapit. Basta may unting malapit na yun. Oo, buto na yan eh. Mabe, no? Buti na agapan mo pa. Buti nga umabot pa siya ng 150. Nakapagpalit na tayo ng timing belt para makabawas ng kaba. Umabot din ng 10,000 yung nagastos natin. Biyahe pa rin kahit malakas ulan. Kahit bagyo na. Buhay. Pumunta tayong Santa Rosa. Ay, Santo Tomas, Batangas. Box, mga map, mga dustpan, walis, ganun. Cleaning materials. Tapos yun, sobrang traffic. May mga bahang area ngayon sa Pasig. Tapos ang natin, ayan, Pasig, Santo Tomas, Batangas. Tingnan mo yung presyo, 1-2 lang. Grabe. Tapos ito, nagka-error pa. Tingnan mo naman si Lalamo. Taytay Balayan. Kinuha ko kanina yan ng alas 6 ng hapon. Nasa 2K lang. Pero nung tinawagan ko yung tinawagan ko yung pag-drop doon, na-deliver na daw yung kanina tanghali. So nagkakaroon na pansin nyo yun pagka malakas ang ulan, ganyan. At minsan kahit hindi malakas ulan, may mga pagkakataon na yun nga, nagkakaproblema yung system ni Lalamove. So may biglang lumalabas uli na booking. Hindi natin alam kung baka i-cancel or hindi ko alam yung ganong pangyayari. Kung ganon, i-report na lang natin
bukas sa customer service para mawala yun sa ano natin. Pinapapasok ni Kuya. Ay, wala nang makasalubong, walang barado na to. Abaan na nitong traffic na to. Umikot na ako. Wala talagang galawan na 30 minutes na mahigit. Hanap tayo ibang daan. Doon SLEX. Ayun o. Grabe ang Maynila talaga. Ang Metro Manila. Bumuhos lang ng biglaan na malakas. Ako. Talaga. Baha agad. Alauna, imedya. Nakalagpas tayo sa baradong lugar ng sa Muntinlupa, Alabang. Yan. Tagal ng kupa. Siguro alas 10 pa lang ako nandun. Booking na to, na pick up ko alas 7 pa lang. Sabi. So balak na nga nila ipa-cancel. Pero yung dun sa drop, yung bumili, nagpaparush. O pinilit na ako naman gusto ko na ituloy kasi pag pinakancel wala, sayang yung effort ko. Mawalan tayo ng kita kahit maliit, malaking bagay yun. Kada araw mahalaga. Sa mga gantong pagkakataon, talagang masasabi mong talo ka. O kahit pa paano may kinita ka naman, magpasalamat na lang tayo, diba? Kahit onte meron. Hindi tayo nakatingga lang sa bahay, hindi tayo na zero buong araw. Tangas na tayo, Santo Tomas. Alas 2:30 nakarating tayo. Darating ka pagkaraan ng 300 metro. Saan po ito, sir? Wait lang, sir. So ito lang dala natin, maluwang pa. Dalawang box na malaki. Mga cleaning materials doon, mga mop, walis, plastic. Thank you po. Thank you po. Money. Ano natin? Okay na. Bayad na. Good. Sakit pa ng katawan ko. Dahil natulas nga tayo kanina. Wala mapapabuhat ka talaga kahit sabihin mong hindi ka walang helper na nilagay, meron silang tagabuhat. May mga pagkakataon talaga na kailangan mapipilitan ka magbuhat dahil walang katulong ganyan para mapabilis. Bigay naman sila ng tip, kaya goods na. Nasa 1,000 lang. Isipin nyo yun, Pasig papunta dito, Santo Tomas, Batangas na to. 1,000 lang yung rate nila Lalamove. Tapos babawasan pa niya yun, may porsyento pa. Nakiusap ako sa sa pinagdalhan dito. Pwede dagdagan dahil nga na traffic, ganyan, talo na, madaling araw, wala akong mauuha pa uwi. Bawas pa may kaltas pa nila Lalamove. So nagbigay naman na sa 600 na tip. So okay na yun, meron na tayong malinis na na 600 pataas. Ang diesel natin na konsumo mga 500, 700 din. Karga ulit tayo. So medyo puno to. Ito ng Baguio. So ayun, alas 9 umalis tayo sa Metro Manila. Pupunta tayong Baguio ngayon. Na-pick up ko tong mga dala ko mga alas 5 sa may warehouse na
Pasig warehouse na Chak Chak to Chak. Yun yung ano eh, bago na, hindi mabago, ano to eh, based on Thailand ata to sila na ano, mga milk tea. So medyo mabigat yung dala natin, mga gatas, mga powdered ano, ganun. Kaya ano, wala na. Medyo lugi sa ano, sa presyo. 5K lang yung presyo pa ano, pa Baguio. Nasa 4.9. Kalahati lang kikitain dito. Wala pa nga kalahati, kaya kailangan ano, hingi tayo ng ad. Mukha namang magbibigay sila ng ad. Tapos starting matindi na lang sa ano, tipid tayo sa pagtapak sa diesel. Kaya gabi na ako ano, bumiyahe. Pinalipas ko yung rush hour. La Union. Lapit na tayo, eh yun na. Ito pa, Marcos Highway tayo. Yun. At least ito, sure. Dito mga truck saka ano, saka mga bus. Uy, nang aso na. Tik na. May ilang lugar na ano, ginagawa. Pero maluwang-luwang naman tong kalsada rito kaysa kay Kenon Road. Oy, bibitin tayo ah. Bibitin tayo sa pagkakyan. Sabay natin mga truck. Ito pa naman ang dala ko. Bisan mo bus. Overtake na kami. Okay. Gapang ka talaga dito pag mabigat dala mo. Yan, zigzag na yan. Baguio. Bigla ang Baguio. Saya-saya. Dito na tayo. Diretso na tayo dun sa truck. Ano, kung may tao man, may baba na natin. Maka-idlip ako. Ayun. Chak to Chak. Wow, bukas na. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Saan kaya dito? Corn ayun, may tao bukas. Nice. Ma'am, kala mo po. Tumulong na lang ako mag-unload ng mga karga ko dahil wala ng mga lalaki na staff. Mabibigat din kasi yung iba para mapabilis yung ano, unloading at makatapos agad tayo ng maaga. Yun, may libre pa tayong drinks. Okay na. Tapos ko na ma-deliver. Ay, mababa. Mga 30 minutes ko din hinakot.
wala na kasing mga lalaki, mag-uwian na daw. Na-expect nila na gabi pa lang, hapon pa lang madi-deliver ko na. Ayun nga, nagpahupa muna tayo ng traffic sa Manila, kaya nadala natin dito, alas 4 na. At least pag Baguio tayo, magano, alas 5 na. Hanap na tayo ng ng backload. Yun, Session Road. Sanang maggala-gala muna dito, maglakad-lakad. So coding pala ako, Friday ngayon. Ang coding dito sa Baguio, walang window hour, so wala tayong chance na makapag-ikot. 7 AM to 7 PM wala. Kailangan nating tumambay sa kung saan, o kailangan na nating labas na tayo ng Baguio. Madalas na naman tayo dito sa Baguio. Halos napuntahan na natin yung mga atraksyon, yung mga pinupuntahan dito sa Baguio. Makikita nyo sa mga ibang content ko. Madaming na ako nagawang content dito sa Baguio. So ngayon, biyahe lang talaga to. Drop lang tayo. Kaya, tapos coding din ako ngayon. Baba na siguro tayo. Nandito na ako sa bungad na to ng Marcos Highway. Bababa na to. So doon na tayo maghahanap ng backload. Sana may makuha tayo para hindi lugi. So wala talaga akong mahanap ng backload pa uwi. Maubos yung oras natin dito kakaantay. Sayang yung araw ng biyahe, kaya dahan-dahan na akong bumalik pa Metro Manila. Ganda ng view. nakaidlip ako, matulog mga 3 hours. Hindi talaga kaya. Alas 12 hanggang alas 3. Hindi talaga kaya. Halos 24 hours na tayong gising.
Yan. Biyahe na ulit bubaba. Grabe, nag-aabang talaga ako simula kaninang umaga. Wala talagang makuha. Palubag-loob mo na lang talaga tong ano eh, long ride siya. Madami ka mapupuntang lugar. Minsan mga makakadang sa mga tourist destination. Ang ma-enjoy mo na lang yung ano, yung long ride, ganyan, magandang view. Kasama talaga road trip. Pero yung kita konti lang. Ayun, may nakuha pa tayo. Mga ano, Bermuda grass. So may kasamang lupa. Mabigat-bigat yung lupa dahil basa. Yan. Dito sa Kalumpit, Bulacan. Alas 9 na pasado ng gabi. 24 hours na akong bumabiyahe. O kahapon, mga magna 9 simula umalis ako sa Metro Manila paakyat ng Baguio. O ngayon, alas 9 ng gabi, andito tayo sa Kalumpit, Bulacan. O 24 hours na tayong bumabiyahe. At akala ko wala na talagang makukuha eh. Buti na lang meron. May lumitaw. So Kalumpit, Bulacan papuntang Taguig. Yun, mga 1.3 din to, 1,300. Madagdag na lang tayo ng konti kasi mabigat-bigat lupa. Malaking bagay ito, dagdag. So aabot na ang 4,000 yung kinita natin. Malaki siya, pero halos nag-consume ng ano eh, 2 araw eh. Kahapon ko pa na-book yung Baguio, tapos na-deliver ko kanina umaga. Tapos ngayon pa uwi, wala ako. So i-divide natin sa 2 araw yung kikitain natin na 4,000. Hindi halos nasa 2,000 lang ang isang araw natin. Ganun din. Ang ano mo na lang talaga eh, nakapag Baguio ka. nakapag long ride ka, nakaakyat ka ng Baguio, ganyan. Pero kung sa kita, sakto-sakto lang. Hindi tayo gaanong kumita. Talo sa ano, sa kilometro na tinakbo ng sasakyan, tapos sa pagod mo. So more than 24 hours na akong ano, gising. Pang 3rd week na natin ngayon. At ito ang ating income nitong 2 nagdaan na ano, linggo. So yung unang linggo natin ng ano, ng challenge na to, naka 12,000 tayo. So yung 2nd week 11,500, pero may arkila ko dyan, so aabot ng nasa 14k yung kinita natin. So kung ito total natin yung monthly natin, naka 26 pa tayo sa kalahating buwan. Pero hindi pa bawas dyan yung gasolina. Bawas pa natin yung gasolina natin dyan, pero may madadagdag naman na mga tip. Merong mga iilan na ano, mga tip na nadagdag, tapos yung mga arkila natin. So yun nga, tingin ko total na tayo ng kinita na ano, ng nasa 30k na, 28,000 o 30k. Kami pa rin nakaangat na sasakyan sa mga national road kasi sa mga looban eh binabaha. Dito tayo sa Kainta. So yun nga, ako eh nagpa-vulcanize. O 4 na araw na akong ano, hindi nakakabiyahe. Gusto ko sanang bumiyahe kaso talagang ano, mahina yung booking ngayon dahil bumabagyo nga pala. Ayun. Ito yung panahon na ano, ito yung week na sunod-sunod yung ulan.
yung si Krising, tapos si Emong, yan. Pumasok yung mga bagyo ngayon dito sa sa bansahan natin. Gustuin man natin bumiyahe dahil nga meron tayong goal, meron tayong hinahabol kita for content. Yan. Nag-aalangan din ako dahil madami talagang area na baha. Hindi natin alam yung madadaanan natin, mamaya stranded lang tayo, sayang lang yung paglabas natin, masayang lang yung araw. Masigurado na nasa bahay lang muna tayo, i-secure muna natin yung seguridad ng ating mga pamilya. Mamaya tayo pa yung maging dagdag pahirap dun sa mga rescuer, mamaya tayo pa yung i-rescue. Baba ng ulap. Ay, Sunday ngayon, nag-start ako ng biyahe, alas 7 na ng gabi. Kung kahapon, Sabado, yun, 5 days nga tayong hindi bumiyahe. Sabado tayo bumalik ulit ng pagbiyahe. Medyo mahina pa rin. Nakadalawa lang tayo kagabi. Tapos ngayon, nag-start tayo Sunday. May nakuha akong booking pa Cainta, pa Caloocan North. So, malapit na to pa Navotas. Yan lang yung dala ko. 4 na gamit lang. Naka 600 kg. Laki nung tip nila ma'am, 300. Mali, 1,000 binigay sa akin buo. Ayun, na-drop ko na. Basa sa ulan. So, hanap na nga tayo ngayon. Alas 10 na ng gabi. Grabe, ito ang hirap sa ganitong lugar. May truck pa. Sikip na. Double parking. Abutin niya, pre! Abutin yan! Di ba kaya maka-atras para gumilid ako? Pa-atras onte. Okay na, okay. Kasya ba? Hey, boy! Okay na to, sir? Wala na to, sir. Okay na. Okay, bro. Divisoria pa more. Ayaw mag-Divisoria eh. Kaso kailangan natin ng biyahe. No choice tayo. Ito na lang yung mga lumalabas na pick up ngayon. Hindi ako talaga kumuha ng booking dito sa Manila. Ngayon, gabi, sa pamadaling araw, medyo okay na. Kasi bawas na yung tao, bawas na yung mga sasakyan. Kaya medyo maluwang-luwang na. Pero pag umaga, grabe dito. Nakaka-stress to lugar na to. Pero kung gusto mo ng maraming booking, dito madami talaga. Hindi ka maubusan dito. Binondo, yan, dito banda. So, atras tayo. Ayan na, nababa na lahat. Okay. Uwi na tayo. Hanap ulit tayo ng booking. So ayun, natapos na ang ating 100k challenge. Isang buwan tayong bumiyahe. At yun nga, 5 days doon sa buwan na yun, yung sa last week, hindi tayo nakabiyahe dahil bumabagyo. Yun, hindi na tayo nag-risk. So yung kasunod na buwan, yung 5 araw doon, kinuha ko na lang yung computation doon sa biyahe ko sa 5 araw na yun. So ito ang kinita ko sa loob ng isang buwan dito sa Lalamove app. So ayan, July 2025, 40,168.
bawas na yung ano dyan, top up ni Lalamove. Naka 48 bookings ako. So yan, dadagdag pa natin dyan yung mga arkila natin or yung mga renta, mga customer natin dati o yung mga naging hatid natin, ganyan. Next tayo, diba? Nagustuhan yung ano natin, yung serbisyo natin. Kasi minsan yung iba kasi nahihirapan makakuha ng booking or yung specific na sasakyan katulad ng van ganto gusto nila, or yung iba L3 na hindi maselan, yung pwede yung mga kung ano-anong ilalagay ganon. Yun yung akin, yung advantage ng Hi-Ace, medyo mahaba to pagka yung mga mahaba yung dala, yun ang hanap, Hi-Ace. Tapos malakas yung aircon natin, so medyo komportable, hindi matagtag, yung advantage ng gantong sasakyan. So yun nga, kasi may mga namimili, tapos yun, sinisave nila yung mga number namin. So pag ito total natin lahat, umabot ng 81,489. So laki, unti na lang, diba? 20 mil na lang. 100k na. Umabot tayo ng 80 mil. Pero ibabawas pa natin yung pagkain at diesel natin. So ito na yung computation. Ito yung mga tip or arkila na sa bawat week. Yung first week, second week, third week. Yung last week natin ito, 8,000. Yung second week natin, umabot ako ng 18,000. Marami kasing marikila nung time na yun. So yan, umabot ako ng 81,000. Pero ang crudo, ang diesel ay umabot ng 22,000. Tapos yung pagkain ko halos naka 5,000 sa loob ng isang buwan. Tapos itong tuto mga ano yan, yung mga pasalubong, yung ibang gastos na magagastos mo sa pang-araw-araw mo na biyahe. Yung sa pagkain, tipid na yun. Siguro pinakamalaking gastos ko nasa loob ng isang araw 300. Ganyan. So talagang tipid na tayo niyan. Kaya ang nabawas pa halos 30 mil. So ang natira na lang pag ibabawas mo yung 29,000 sa 81,000 minus 29,000, 64 equals 52,425. Linis, yan yun na yung malinis. Meron akong kinitang 52,000. So sa loob ng isang buwan, todo hapit, walang pahinga halos, araw-araw tayo bumiyahe, may malinis lang na 52,000. So kalahati lang dun sa challenge natin na 100k. Malaking bagay din talaga yung mga nag-a-add, yung mga nagtitip. Yung every booking mo, mag-a-add sila ng 100, 200, ganyan. May malalaki nga na nagtitip na 400, 500, diba? Swerte mo pagka ganun yung mga bigay nila. Meron talaga mga ganun. So pag naipon mo yun, malaking bagay yun. Ang laki din nung yung computation ko sa mga sa mga nagtitip. At yun nga, pag-uran, grabe yung biyahe na yun. Pagka ganun lagi yung biyahe mo, hospital naman yung bagsak mo, magkakasakit ka, makakulang pa yung pambili mo ng gamot. Siguro kung medyo bata-bata pa, kaya mo sigurong medyo humapit-hapit. Pero pag nagkakaedad na, di ba, hanggang na lang tayo hanggang 10, 12 hours na biyahe, ganyan. So ganun nagre-range yung biyahe natin everyday. So yun, iba-iba talaga yung magiging kalalabasan nung kita mo monthly. Kasi everyday iba-iba din yung delivery mo, iba-iba din yung magiging biyahe mo.
Talagang super unique talaga. Yun din yung kagandahan dito. Iba-iba yung ano mo, yung na-encounter mo everyday. Maluwang sa oras, nasa sa'yo yung oras kung kailan mo lang gusto bumiyahe. Kahit madaling araw. Yun, karaniwan, madaling araw ako bumibiyahe dahil ayoko ng traffic. So, 24 hours talaga ang biyahe. Pag nasa Metro Manila ka, 24 hours may makukuha ka talagang booking. Nasa iyo na lang talaga o magkano gusto mong kitain. Siyempre maglalagay ka rin ng quota sa isang araw. Para sa akin, 1.5, 2K a day, okay na yun. Pahinga na tayo, tapos biyahe na lang uli kinabukasan. Mahirap yung sosobrahin natin yung pagod sa katawan. Sinubukan talaga natin yung isang buwan na bumiyahe kung kaya ba talaga. Masasabi kong kaya kung talagang walang pahinga, patayan talaga. Isipin mo, kailangan mo kumita na halos 150, di ba? 150 na kita sa loob ng isang buwan para may malinis ka na at least 100k. Kasi babawas mo pa dun yung gastusin mo, pagkain mo araw-araw at yung diesel, crudo. Posible pero mahirap. Kailangan mo ng madaming arkila, mga ganyan. Baka magkasakit ka pa dahil sa pagod sa haba ng oras ng ibabiyahe mo. Sana nakatulong tong video na to para maipakita natin kung kaya ba talaga yung 100k sa Lalamove. Pero kung sasabihin natin na kaya ba makakuha ng sasakyan at monthly makapagbayad, tingin ko kakayanin naman kung ang monthly mo nasa lang 20,000, 25,000, meron ka pang gastusin para sa sa pamilya mo at ibang bayarin, medyo kaya rin bumuhay ng pamilya. Kaya yun, malaki na kung tutuusin. Malaki na to kung kaysa sa nangangamuhan ka or nagtatrabaho ka sa mga corporate world o flexible din yung oras mo dito, ganyan. Ayun, hanggang dito lang tong video na to. Baka humaba pa. Yung ibang katanungan nyo at yung ibang patungkol sa Lalamove at sa biyahe, van rental, sa ibang video na lang. So may motto tayo ngayon sa series na to: every delivery there's a new discovery. Nice. Ayun, salamat mga bigo. See you sa next vlog.